So, hello po ulit. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano po tayo magta-transaction. So, and then, pagka-open ng POS po natin. So, balik ulit tayo dito sa POS natin. So, ganun pa rin siya. Maglo-login tayo. So, fresh from the start po ito. And then, lalogin lang po tayo. So, syempre, before po tayo mag-start ng operation, kailangan meron tayong laman or i-set natin dito kung magkano po yung petty cash doon sa drawer po natin. So, once na nag-start ship na po tayo, ayan. So, pupunta lang tayo dito sa open navigation menu. And then, pupunta lang tayo ng dining area. So, dalawa kasi siya. Meron tayong mga tables dito and then meron din tayong for takeout. So, unahin muna natin yung sa table po natin. So, example, meron tayong table number 1. And then, ilalagay nyo lang po kung ilan yung customer na magkakasama. And then, confirm lang natin siya. So, dito, o-order po tayo. So, ayan. Kung mapapansin nyo po, meron tayo dito mga category sa taas. Like dun sa last video po natin. So, naituro ko naman kung paano po mag-add ng mga menus. And then, ayan, meron tayong by category dito. And then, naglagay na rin ako dito ng mga sizes or yung mga variant niya. So, example, merong o-order ng medium. And then, meron ding o-order ng large. So, naka-indicate naman siya. So, meron din tayong top silog. So, at the same time, meron din tayong mga function dito. So, kung halimbawa, meron tayong quantity. So, press lang natin yung quantity. And then, lagay lang po natin kung ilan yung orders niya. So, magbabago naman siya. And then, meron tayong note na tinatawag. So, upon note naman natin, kumbaga yung ano siya, maglalagay tayo, example, doon sa order ng customer natin, meron siyang less ice, yan, yung mga ganun, special orders po siya. So, example, maglalagay ako ng less ice, and then, save lang natin siya. So, meron siyang note, pagdating dun sa kitchen po natin. So, yung price, so, i-edit natin kung magkano yung presyo niya per piece. Example, from 20 pesos, gagawin na lang natin siyang 15 pesos per piece or per quantity, then ko-confirm lang natin siya. So, naka-indicate naman dito kung magkano. From 20 siya, so naging 15 pesos siya. So, ganun siya. So, meron din tayong discount na tinatawag. So, meron tayong partial na split or pwede natin siyang i-apply lahat. So, ang mangyayari, kapag kinlik natin yung discount, so kapag in-apply to all ko siya, pwede natin siyang ilagay na per pix or pwede natin siyang ilagay ng per percentage. So, kapag in-apply na natin siya, kung mapapansin nyo po is magkakaroon po siya ng less ng discount po natin. So, kapag nag-split naman tayo, so, ilan ba i-discount natin? Ayan. So, kung mapapansin nyo po, nag-split na po siya. And then, okay na siya. So, meron na po tayo dito ng discount. Ayan. So, discounted na po yung in-split natin na dalawa. And then, yung pagdating naman sa void po natin, so, paano naman kung halimbawa po, i-void natin yung isang product since hindi na po siya orderin, meron tayong tinatawag po na void. And then, pwede tayong mag-manual input or pwede tayong mamili dito mismo dun sa mga choices na yun. So, meron tayong clear all dito. Halimbawa, nagkamali ng punch yung ating cashier. So, pwede nating i-remove all. So, press lang natin F7 and then ganun lang din. Ilalagay nyo lang kung bakit natin siya tatanggalin. Ayan po. So, upon payment naman po natin, example, mag-order ulit tayo. So, example, ito po yung order ng customer natin. So, punta lang tayo sa pay or pay now. Tapos, meron tayong mga mode of payments po dito. So, sa mode of payment po natin, halimbawa kung magkano po yung na-receive po natin, so ilalagay lang natin and then yung change naka-indicate naman kung magkano po. Tapos yung mode of payment, pwede tayong mamili po dito kung it's either cash, GCash, Maya, or kung may mga online pa kayo, so pwede naman natin siyang i-add. So ituturo ko naman kung paano tayo mag-a-add ng mga mode of payments dun sa next video po natin. Ayan siya. So ang mangyayari po, once na okay na siya, ito yung na-receive natin na payment, tapos ito yung change po natin, so ipipay lang natin siya. So once na okay na siya, kung meron din tayong options to print,
And then yung mga iba namang customers natin, kung ayaw naman nila ng resibo, pwede naman natin siyang i-close na lang. So, print now natin. So, kung mapansin nyo po, preparing siya. Ayan po. So, meaning is pinaprocess na po yung order at the same time, merong naka-occupy na customer doon. So, dito naman sa kitchen display natin, once na na-order na kasi siya, merong magpa-pop up sa kitchen display natin, which is kay kitchen yan. So kapag nag-mark as ready na po tayo, yan. So, kung okay na, and then nag-mark as served na po siya, so ang gagawin lang natin, mark as served lang. So, once na na-clear po natin siya, so ang mangyayari is, ayun, na-receive na po yung order doon ni customer. So, kapag okay na siya, kaya kung mapansin nyo po, nag-red na siya, no? Yung pinaka-icon po natin. So, ibig sabihin, na-receive na po ng customer yung orders. So, what if kung may mga additional orders pa? So, i-click nyo lang po yung table, and then meron tayong add order po. Tapos, order lang ulit. And then, ipe-pay now lang ulit natin siya. So, kung exact amount naman yung na-receive natin na payment, so, pwede nyo pong i-click yung exact. Tapos, pwede nyo naman idaan siya ng ibang mode of payment. And then, ipe-pay lang natin siya. Ayan po. So, ganun pa rin, pwede natin siyang i-print. At the same time, pwede naman hindi na tayo mag-print. So, preparing siya. Bali, dadirect ulit siya or babato ulit siya dito sa kitchen display natin. So, ang gagawin lang natin, mark as ready lang ulit. And then, kung na-serve na siya, mark as serve lang. So, ang mangyayari kapag okay na siya, so occupied na po, no? And then, kapag okay na po yung order niya, so, ang gagawin lang natin is, i-clear table lang po natin kapag umalis na po yung customer po natin. So, available na po ulit yung table natin dito. So, next naman ituturo ko sa inyo kung paano naman tayo mag-take out. So, kapag take out po natin, i-click lang natin siya. And then, same process pa rin naman yung pag-order niya. So, example, ito siya. Ayan po. And then, pagdating natin sa pay now, so ganun pa rin, meron tayong options ng quantity, may note pa rin, may price, then discount, and then yung void. So, kapag pininaw na natin siya, ganun pa rin. So, kung magkano yung na-receive natin, so, input lang natin siya. And then, kung meron nangyayari na split na payment method, example, meron nagbabayad ng cash, and then kalahati GCash, so, ilalagay lang natin siya. So, input nyo lang siya, and then add muna natin. So, naka-indicate naman dito kung magkano yung sa mode of payment natin. And then, meron tayong GCash, ilalagay lang natin kung magkano naman yung bayad through GCash, and then ipipay lang natin siya. So, ganun pa rin. Ipiprint nyo lang siya. Tapos, babato pa rin siya dito sa kitchen display po natin, and then mark as ready lang natin, and then kapag na-serve na natin, so, release order nyo na siya. So, automatic na yon is papasok na siya dun sa or confirm na siya or settled na siya as ordered na po natin. So, ganun lang naman. So, sa next video naman natin, may mga ibang functions pa po akong ituturo. So, thank you po.